ABS-CBN News. Philippines Strangest Mysteries. Bagong series nila, guys. Curious ako kaya pinanood ko. Maganda, magaling yung pagkaka-narrate. Kaso may nakita akong, nagtataka akong bakit. Kung mapapansin nyo, itong video na to, guys, AI generated visualization yung nakalagay. Yeah, for the sake ng kwento, nagagawa naman yan talaga ibigay yung parang visualization. Pero hindi ko lang magets, wala ba silang budget para mag-hire ng artist na gumawa nitong visualization? Katulad ng mga luma nilang mga parang sa Once Upon a Time, sa mga Matang Lawin, yung mga info show nila dati. Hindi ko magets. Akala ko ito lang, yung mga gantong mga gantong part lang yung AI. Tungkol kasi ito sa Biringan, guys eh. Kung alam niyo yung Biringan, yun daw yung parang misteryosong lugar sa Samar na nagpapakita lang or mapupuntahan mo lang gamit ang portal. Si Idol, sobrang galing mag-narrate. Wala akong masabi kay Idol. Pero yun lang yung medyo off ako, guys. Ba't sila gumamit ng AI sa lahat lahat ng visualization? Wala namang masama. Hindi naman sila makukulong. Pero sa perspective ng isang like, nasaan ang kaluluwa nito? Like, asan ang creativity ng kanilang paggawa? Magaling yung pagsusulat nila. Pero nasaan ang creativity ABS-CBN na mag-commission kayo ng artist? Malabong walang kayang gumawa niyan sa kung ano man kailangan nilang software para gawin, di ba? Like, hindi ako makapaniwala. Ang sarap sana panoorin. Kaso parang nakaka-off panoorin na AI. Hindi naman sila basta-basta na na channel eh. Hindi naman kayo bagong channel na umusbong lang na ngayon lang gumawa ng content. Tapos parang parang walang bigat yung basket, parang walang laman. Tapos ganyan ba yung isda doon? Like, man, ano ba yun? Parang nakakaano lang. Marami pa yan, guys. Puro AI. Para ka tuloy nanonood ng parang mga reels ng mga kakatuto lang mag-FB. Pilipino ba yan? Ni-critic ko sila kasi hindi sila small institution lang. ABS-CBN kayo, guys. But hindi na kayo mag-hire. Mag-hire ng artist na gumawa nito, 'di ba? Para mas ramdam mo. Pilipino ba yan? Taga-Samar ba yan? Parang Brazilian alam mo 'yun, hindi na ang ginagawa lang kasi dito, 'di ba? Nagpo-prompt lang, sulat lang kung ano yung gusto mong gawin. Happy Fiesta, bla bla bla, may gabi, something. Generate an image or video na ganto ganyan. Magagawa mo 'yun pag syempre naka-premium sila doon sa kanilang AI siguro, no? Pero ito, makikita mo dito, guys. Ito. Ibabagalin ko, pabagalin ko. So itong kwento ng bata daw na nakita yung diwata na taga Biringan. Okay. Di ko alam kung mapapansin nyo tamang speed ako, tamang speed. Yo! Napansin nyo yan? Napansin nyo yan? Playback speed ko, playback speed. Yo! Yun ang sinasabi ko sa inyo, guys. AI slap, pamor. Yo, hanggang ngayon hindi pa rin kayang gawin ng AI yun. Hindi sila marunong gumawa talaga ng na maayos na kamay, mga daliri. Kita nyo naman, one last time, lumusot yung yung lalaki. Magalang ko pa. Hindi ako nag-hate sa ABS-CBN, guys. Sobrang saya ko na meron silang mga gantong urban legend ulit na mga series. Lalo na sa mga bagong generation pag napanood to. Yung mga curious sa mga gantong uri ng media, mga gantong uri ng genre. Pero, kunyari, mapanood to ng bata, ng mga aspiring na writer, artist, like, magiging normal na lang ba sa kanila yon na AI yung ginagamit? Magiging normal na lang sa kanila? Yun na ba yung magiging mulat na ba sila sa ganun na mga media, na kahit yung mga major media outlet, or mga producer ay gumagamit na ng AI? Sa lahat ng visualization nila. Okay sana kung hati may AI, may gawang kamay, talagang tao yung gumawa, hindi yung purely prompt lang, AI slap lang, di ba? Tsaka ang problema dito, lahat ng karakter magkakamukha-mukha. Like ito, tingnan mo to. Iba lang ata buhok. Tingnan mo, hawig
Tsaka Pilipino ba yan? Kung taga Biringan? Okay, sige, di pa naman ako nakapuntang Biringan eh. Baka magalay mo, ganyan talaga mukha niya. O, tinan mo. Yung apat na babae na yan, tinan mo, magkakamukha, di ba? Yun yung mga, wala, hindi magagaya ng AI kahit kailan ng gawang tao. Sabihin nila AI kasi high-tech na, makabago. Hindi man. Mas ma-appreciate ng mga tao kung ang mas dadagdagan nyo ng effort. Yun, wala kayong effort sa paggawa ng visualization. Yun ang real talk. Pinanood ko yung part 1, part 2 na kasi itong Biringan. Sabi ko, okay, baka tinry lang nila sa part 2. Pero ganun pa din, yung part 1 nila about sa ano naman, sa kultura ng mga taga Benguet, yung ano nga, yung mummification. Ganun pa rin, AI visualization pa din, lahat. Kung makikita nyo. Lahat guys, lahat AI visualization. Yeah. Sana kung mapapanood man to nila, ng mga writer, ng mga producer, do something about it guys. ABS-CBN, you can do better man. Pero kung gusto nyo panoorin, yeah, puntahan nyo lang yung ano. Ililink ko na lang tong Biringan sa description. No hate, ang pangit lang na kung sino pa yung mga malalaking ano, sila pa yung talagang gamit ng AI na parang wala silang kakayanan na mag-hire or mag-ano ng artist na gumawa ng mga visualization nila. No hate sa kanila, ayoko lang talaga ng parang ini-slap lang yung gawa, no? Sayang eh. Sayang. So yeah, sino ba naman ako? Sinasabi ko lang yung opinion ko, pero kung gusto niyo yan, go lang, panoorin niyo, maganda yung pagkakasulat, yung kwento. Slap lang talaga yung AI visualization. Ayun lang guys. Maraming salamat sa panonood. Like and subscribe. Join the gaming adventure. Peace out.